Maganda at pinagpalang araw ng Sunday sa ating lahat. Welcome po sa ating live streaming. Ito po ang CLA Quezon City at ito po ang ating pagtalakay ngayong araw na ito. At ating pinagpapatuloy ang pagtalakay tungkol sa pitong simbahan ng Revelation, chapter 2 at saka chapter 3. At ano ang relationship sa atin nitong mga simbahan na ito. Madami po, malaki po, at mahalaga na malaman natin yung nilalaman ng mga sulat ng Panginoong Hesus sa mga simbahan. At marinig natin na magsalita ang Espiritu Santo sa pamamagitan ng mga mensaheng ito sa ating modernong kalagayan. So tapos na po natin ang Ephesus, ang Smyrna, ang Pergamus, ang Thyatira. Nasa Sardis na po tayo sa kasalukuyan. Ito po yung ating pag-uusapan, the church at Sardis and the relationship to us. Ano yung mensahe ng Panginoon sa church in Sardis? At syempre, sa modernong Turkey, matatagpuan ang Sardis at ang pangalan niya sa modernong panahon natin ay Sart. At ito ay nasa Turkey sa kasalukuyan. At ito po yung ating pinag-uusapan. Dalawa na lang po yung ating i-discuss, Philadelphia at Laodicea. Tapos na natin yung pitong simbahan at mga mensahe nila. At titingnan ulit natin ayon dun sa pitong part nitong sulat o mga sulat ng Panginoong Hesus. Yung sulat niya sa Sardis from the address hanggang sa appeal. So yung address, sino yung binigyan ng sulat? Ang simbahan syempre at sa pamamagitan ng kanilang leader. At masyadong madami tayong pwedeng i-discuss dito sa letter to the Sardis. So, unto the angel of the church in Sardis. So, ito yung tatanggap ng sulat, ang Sardis. At ang meaning ng Sardis literally is that which remains, ang naiwan. So, in one word, ang ibig sabihin ay remnant or ang nalabi. Okay? Ang naiwan. At mamaya makikita natin kung anong kahalagahan itong nalabi. Meaning, mayroong naiwan na kahit konti. Ang nagsulat, ang author, ay pinapakilala niya yung sarili niya sa pamamagitan ng kanyang attribute or katangian. Him who has the seven spirits of God and the seven stars. Siya nang merong pitong espiritu ng Diyos at ng pitong mga bituin. At anong ibig sabihin nito? At ito ay patungkol kay Jesus Christ. Sa Isaiah 11 verse 2, and the Spirit of the Lord shall rest upon him, and the Spirit of wisdom and understanding, the Spirit of counsel, might, and the Spirit of knowledge and the fear of the Lord. At nandito yung pitong katangian nitong Espiritu ng Panginoon na ito. Espiritu siya ng Panginoon, ng karunungan, ng kaalaman, di ba, ng payo, ng kapangyarihan, ng kaunawaan, kaalaman, at ng takot sa Panginoon. So, nandiyan yung pitong katangian ng Espiritu ng Diyos. At kapag binabanggit yung pitong Espiritu, ang ibig sabihin nun ay yung Holy Spirit. At ang ibig sabihin ng pito ay complete or completion. So, complete, 'di ba? Na espiritu ito. So, si Jesus Christ ito na mayroong espiritu ng Diyos o yung Spirit of God sa kanya. At ganun din yung seven stars. Sa Romans 8 verse 9, sabi ni Paul, you however are not in the flesh, but in the Spirit. Kayo nga ay wala sa laman kundi nasa Espiritu, nasa Holy Spirit. If in fact, sabi niya, the Spirit of God dwells in you. Kung sa katotohanan, ng Espiritu ng Diyos ay nananahan sa inyo. So, tumatahan sa kanila yung Espiritu Santo dahil walang uh, Christian noong unang panahon na hindi tumatahan sa kanila yung Espiritu ng Diyos. Anyone who does not have the Spirit of Christ does not belong to Him. At sino mang walang Espiritu ni Kristo ay hindi pag-aari ni Kristo. At mababasa natin dito yung katotohanan na tinatanggap ng mga tao ang Espiritu ng Diyos at tumatahan sa kanila yung Espiritu ng Diyos. At yun nga, ang danger kapag wala kang Espiritu ni Kristo, hindi kanya pag-aari. Kaya lang, ang point dito is, yung Holy Spirit dito, siya yung Espiritu ng Diyos, ng Ama, at Espiritu ni Jesus, yung anak. At yun yung distinction nitong Espiritu na ito. Siya ay Espiritu ni Kristo, Espiritu siya ng Diyos. So, the seven stars are the seven angels of the seven churches. Ang pitong mga bituin ay ang pitong anghel ng pitong mga simbahan. So, yung mga leaders or mga pastors ng simbahan.
At kung babalikan natin yung sinabi niya tungkol sa Sardis, nasa kanya yung 7 Espiritu ng Diyos at yung 7 mga bituin. So, nasa kanya itong hindi lamang yung simbahan, kundi yung mga leaders ng mga simbahan. At ganun din yung Espiritu Santo. At mamaya makikita natin yung kahalagahan ng Espiritu, 'di ba, na yun yung katangian ng Panginoon na nasa kanya yung 7 Espiritu sa discussion. So sa approval naman, so sabi niya dito, I know your works. You have the reputation. So, titingnan natin ito. Ito kasi napakahalaga siya na maintindihan natin itong ibig sabihin ng meron kang reputasyon o pagkakilala sa iyo. So, pwede nating sabihin you have a reputation, okay? Or you have the reputation, or you have a name. Di ba? Yan yung pwede nating uh, lahat ng ito ay pwede na yan yung sinasabi ng Greek phrase na yan. You have a reputation, you have the reputation, you have a name. So, I know your work, sabi ng Panginoon. You have a reputation. Meron kang pagkakilanlan. Meron kang kasikatan. Diba? At sikat itong city na ito kasi ito ay great city, lalong-lalo na nung mga 600, 500 BC. Noong ang kanilang king ay si Croesus. Kasi ang Sardis ay city siya, capital city siya ng Lydia na kingdom. At ito ay situated noong mga panahon na yon sa dalawang bundok, nasa gitna siya. At kanilang pinaniniwalaan na masyadong safe ito dahil parang napapaligiran siya, walled siya ng mga bundok na ito. At meron ding isang river na malaki na tumatakbo, it runs sa city mismo. So, ang kanilang pananaw, ito ay or yung kanyang history o background, ito ay sikat, ito ay mayaman. Okay, yung time ni Croesus, siya yung unang-una na nag-mint, gumawa ng coin out of metal kasi madami ding gold dito sa Sardis at yung coin ay dito unang-unang ginawa at golden siya at saka silver. So kaya lang tinalo siya ng mga hukbo ng mga Medo-Persian ni King Cyrus the Great. At eventually kahit na uh, mga Greeks ay tinalo sila. Kaya lang yun yung kanilang pananaw sa sarili nila, 'di ba? Masyado silang nagtiwala dun sa kalagayan na meron sila. At sila ay sikat at mayroong reputasyon talaga dahil sa kayamanan at dahil sa kanilang kaharian. You have the reputation. Diba? Meron kang reputasyon na ang ibig sabihin is hindi lamang yung meron kang past, merong isang pagkakilala sa iyo. Okay? Kilala ka, 'di ba? Na na simbahan. The reputation. Meron kang the reputation, 'di ba? So, meron kang pagkakilanlan at meron kang kasikatan at sikat siya, 'di ba? Bakit siya sikat? Sa King James sabi niya you have a name. Meron kang pangalan. At maring yung pangalan niya, doon siya sikat. Okay? Kakaiba itong church na to. At kasi kilalang kilala siya sa kanyang pangalan. Okay? Pero hindi lamang yung kanyang pangalan, yung kanyang kasikatan. So yung approval sa kanila is dati silang may reputasyon. At sa pangalan nila, sila ay kilala na buhay. Diba? So, ito yung kanilang reputation. May life doon sa church na ito. Kilala siya sa buhay na meron sila. At kilala sila sa buhay ng Panginoon. Obviously, buhay ng kaligtasan na tinanggap nila sa Panginoon. So, you have a name that you are alive. Di ba? Ikaw ay buhay. At nasa pangalan mo yun. Ikaw ay kilala sa pagiging buhay. Kaya lang, it's in the past. Kasi sabi niya, but you are dead. Ito yung accusation ng Panginoon. So meron siyang reputation, that's the approval na something good, di ba? You have a reputation that you're alive. But the accusation is, but you are dead. Ikaw ay patay. Di ba? Hindi ka nabuhay. Reputasyon mo dati in the past yun. Kaya lang, hindi na yun yung katotohanan sa iyo. So, alive but dead. Ito yung kalagayan ng Sardis. Buhay siya pero patay. Para silang spiritual zombies, di ba? At sasabihin sa atin dito kung paano sila gagaling o magagamot. So, or spiritually dying sila, di ba? Yung simbahan, going out na yung buhay. At hindi nila namalayan na nakaalis na yung buhay ng Panginoon sa kanila. And they need
spiritual CPR, di ba? Cardiopulmonary resuscitation. So, spiritually dying or spiritually dead yung madami sa kanila sa Sardis. Dati silang buhay, but they need to be revived. So, paano ba namamatay sa biblical, di ba, na mga nasalita ang kalagayan o tao? Ephesians 2 verse 1 at saka verse 5. And you were dead in the trespasses and sins. Kayo mga patay sa inyong pagsalangsak at sa inyong mga kasalanan. Even when we were dead in our trespasses, sabi niya, made us or God made us alive together with Christ. Pero, dati tayong patay sa ating mga pagsalangsang, sa ating pagre-rebelde at sa ating mga kasalanan, pero tayo binuhay na ng Diyos kasama ni Kristo. At sa ganito tayo inililigtas ng Diyos sa pamamagitan ng biyaya niya. So, ang pumapatay ay kasalanan kasi ito yung kabayaran ng kasalanan, ang kamatayan. At lahat ay naging patay. Di ba? Lahat tayo ay kinakailangang iligtas ng isang buhay na ibububo o kaya naman isa-sacrifice. Kasi tayong lahat ay patay at kinakailangang may mamatay sa ating kalagayan. At yun nga ang Panginoong Jesus. Pero sa ganung paraan namamatay yung isang tao o yung isang kalagayan dahil sa kasalanan. Sa John 6 verse 63, it is the Spirit who gives life. Ang nabibigay buhay ay ang Espiritu. That's why kinakailangan nating tanggapin yung Holy Spirit. So, sa kamatayan ni Jesus Christ, binayaran niya yung ating kamatayan. Sa pagdating ng Espiritu Santo, ibibigay niya sa atin ang buhay kasi ito yung nagbibigay buhay. So, hindi lamang ang ibig sabihin nun is bumabalik na sila sa kasalanan na pumatay sa kanila. Hindi na rin sila naglalakad sa buhay ng Espiritu na ibinigay din sa kanila. At sinong bumuhay sa Panginoong Hesus mula sa mga patay after 3 days siyang nasa libingan? Ang Espiritu Santo. The Holy Spirit is the power of the resurrection. At kung tayo din ay makakapaglakad sa panibagong buhay, pagkatapos nating mamatay sa kasalanan, ay kinakailangan din natin yung Espiritu Santo upang tayo makalakad sa panibagong buhay. Katulad lang ng Panginoong Hesus. Kaya nga, the Holy Spirit is the power of our new life in Christ. So, tinanggap ni Jesus Christ yung bagong buhay sa Espiritu Santo sa kanyang resurrection sa ating buhay ng paglalakad at paglilingkod naman, kailangan din natin ng Holy Spirit kasi ito yung nagbibigay buhay. So, ang ibig sabihin, hindi sila nagpapatuloy, ang Sardian Christians ay hindi nagpapatuloy sa buhay ng Espiritu Santo. Sa John 15 verse 6, ito ay parable tungkol sa ubasan ng Diyos at doon sa parable si Jesus Christ yung pinakapuno ng ubas at tayo yung mga sanga. At ito ay nasa kalagitnaan ng discussion ni Jesus Christ ang pagtanggap ng Espiritu Santo, kaligtasan at buhay para sa mga mananampalataya. Sabi niya dito, if anyone does not abide in me, he is thrown away like a branch and withers. Kung ang hindi manatili sa akin, sabi niya, siya ay tatapon na parang isang sanga at natutuyo. At kapag natuyo yung sanga, ibig sabihin patay na siya. At kapag nahiwala yung sanga sa puno, ito ay mamamatay. So, ang paraan para manatili tayong buhay sa ating kaligtasan, sa ating paglalakad sa Panginoon spiritually is to abide in Jesus. Manatili sa kanyang buhay. Ang sanga ay kinakailangang manatili nakakabit sa puno para ito ay magpatuloy na buhay. Kapag hindi, it will wither. Ito ay matutuyo at pag natuyo siya, the branches are gathered, thrown into the fire and burned at sila ay susunugin. Ipanggagatong sila, di ba? So, impyerno yun, ang ibig sabihin, yung natuyuan na buhay o nawala na buhay ng Panginoon sa mga mananampalataya. Diba? So, tatanggapin natin yung buhay, pero kinakailangan siya magpatuloy. At ang ibig sabihin ng pagpapatuloy nito ay palagi tayong umaamot, diba, ng buhay kay Jesus Christ. If not for Jesus, we don't have life because Christ is our life. Sa John 6 verse 63, the Spirit who gives life, diba? Pero sabi din niya, the words that I have spoken to you are spirit and life. At ang aking mga salita, sabi niya, sila ay spirito at buhay. So, nagpapatuloy na pinapaging buhay ng mga salita na ating naririnig, na ating nababasa, na ating pinag-aaralan, na nagiging blessing sa atin, ang buhay ng Espiritu Santo sa atin. So, kung magpapatuloy yung buhay na yon, the Word will keep it alive. Diba? Yung words na naririnig natin, nababasa natin, pinag-aaralan natin from the scriptures, ay magpapatuloy ng buhay na ito sa Espiritu. So, ibig sabihin, yung Sardian Christians, hindi sila nagpapatuloy sa salita. Sa Mark 7 verse 6 to 8, and he said to them,
Well did Isaiah prophesy of you hypocrites as it is written. Diba? Sabi niya, nagsalita si Isaiah tungkol sa inyong mga mapagpaimbabaw. Tulad ng nasusulat, these people honors me with their lips, but their heart is far from me. Ang mga taong ito, kanilang pinaparangalan ako sa kanilang mga bibig, pero ang kanilang mga puso ay malayo sa akin. At pwede nating gawin ito sa Diyos. Kasi siya ay nakatingin sa puso, hindi sa panlabas. Hindi lamang sa ating mga nguso, kundi sa puso siya nakikinig. Sa puso siya tumitingin. Di ba? Ang ating honoring with our lips, with our, sa mga nguso natin, ay dapat yun din yung sinasabi ng ating mga puso. Pero yung mga puso nila ay malayo sa Kanya. In vain do they worship me. Walang kabuluhan yung kanilang pagsamba sa akin. Merong isang pagsamba na hinahanap ng Ama, ang magsisamba sa Espiritu at katotohanan, katulad na nakalagay sa John 4 verse 23 to 24. Diba? So, kinakailangan nating sumamba sa Panginoon sa Espiritu at katotohanan. And kung hindi yun yung pagsamba natin, in vain na sumasamba tayo. At kasi kapag meron tayong pagsamba ng ayon sa Espiritu at katotohanan, ang ating mga puso ay malapit sa Diyos. Kasi ilalapit tayo ng Espiritu Santo sa Diyos. Pero, yung isa pang dahilan upang maging vain or in vain yung worship ay kapag tayo ay nagpapatuloy hindi na sa katuruan ng Diyos, salita ng Diyos, kundi sa tradisyon o salit-saling sabi ng iba't ibang mga tao. At syempre, marami tayong mga pinaniniwalaan dati na hindi tama at naintindihan na lang natin ngayon. Di ba? Dahil meron ng pagbabasa, meron ng pag-aaral ng salita ng Panginoon. Pero before this, ay tayong lahat ay biktima ng false prophets at ng kanilang false messages. Pero yung iba ay nagpapatuloy doon. Ang mahirap kapag ang sinusunod na ng mga tao sa simbahan ay based doon sa mga sinasabi lang ng mga tao at hindi na ng Diyos. At kapag ganun, ano man yung ginagawa na natin ay religiously, ano na yon, in vain. Di ba? Hindi na tayo sumasamba sa Diyos sa Espiritu at katotohanan, kundi sa salit-saling sabi ng tao na hindi makakapagligtas. At ganito yung nangyayari sa Sardian Christian sa Sardis. Di ba? Dati ay buhay sila, sumusunod sila sa Diyos. Yung Espiritu Santo ay kanilang gabay. Yung salita ng Diyos ang kanilang sinusundan. Pero eventually ay tumigil na tila baga. At hindi ito biglaan. Di ba? Hindi ito overnight lang. Ito ay very slow pero very precise. So, naging napaka-religious nila sa isang banda. Di ba? At ito yung kalagayan ng Sardis. Ang advice ng Panginoon, di ba, mababasa natin dito, 5 or 6 yung advices niya rito. Wake up. Okay? Wake up. Gumising. So, kapag ginigising mo isang tao dahil tulog siya, pero dahil ito ay prophecy, ang natutulog na ginigising ay hindi lamang siya sa physical, natutulog. So, ang ibig sabihin nito is be revived. Bakit ko sinasabi yon? Kasi yung pagtulog sa scriptures ay hindi lamang siya literal, kundi figurative. Halimbawa, sa Daniel 12 verse 2, and many of those who sleep, marami sa kanilang mga natutulog in the dust of the earth shall awake. Maraming mga natutulog ang gigisingin. Diba? Pero ang ibig sabihin talaga nito, maraming patay ang bubuhayin ulit. So, revive ang ibig sabihin ng be awake. Sabi sa 1 Corinthians 15 verse 20 tungkol kay Jesus Christ at sa kanyang resurrection. In fact, Christ has been raised from the dead. Siya ay binuhay mula sa mga patay. The first fruits of those who have been o have fallen asleep. Si Jesus Christ yung unang bunga ng mga tulog, mga ginising sa pagkakatulog. Nang ibig sabihin nito is resurrection, di ba? From death. Kasi ang sleeping or sleep is death sa figurative language ng scriptures. Paano ba nangyayari yon? Na natutulog yung isang tao, 'di ba, sa lingwahe ng scriptures. At eventually kinakailangan na siyang buhayin ulit or gisingin. Sa Proverbs 6 verse 9 to 11, tungkol ito sa mga tamad. How long will you lie there? Gaano pa tatagal na ikaw ay nakahiga diyan, o sluggard, ikaw na tamad? When will you arise from your sleep? Kailan ka magigising sa iyong pagkakahimbing? Pagkakatulog, a little sleep, a little slumber. Diba? Kaunting pagtulog, kaunting
kahimbing, a little folding of the hands to rest, a little rest. Diba? Sleep, slumber, and rest, walang problema yan. Pero kapag ito ay hindi na a little, kundi lingering na siya, nagpapatuloy siya, paulit-ulit siya, and poverty will come upon you like a robber and want like an armed man. Ikaw ay magiging uh, mahirap o pobre, di ba, sa spiritual na mga bagay. Dahil kukuhanan ka, nanakawan ka ng mga tao dahil tulog ka eh. At pupuntahan ka ng mga magnanakaw, armed men, at mauubos yung iyong ari-arian. At spiritually, yun yung nangyayari sa atin. Di ba? Yung mga spiritually na tamad na mga tao na ayaw gumawa spiritually, ayaw gumawa sa pagkatawag na meron sila sa Panginoon. Pagsunod na nire-require ng Panginoon, ay nilang gumawa. At nagsimula silang sluggard and then nangyari na sila ay makatulog at kinakailangan na silang gisingin, otherwise sila ay mamamatay. So, sa spiritual, ganun din yung nangyayari. Huwag natin katamaran yung Christianity. Di ba, maging maningas tayo dito at maging pipiliin natin ito kung sakali na uri ng pamumuhay at paglalakad. Diba? At ipapamuhay natin, hindi natin ito katatamaran. At hindi tayo matutulog. Dahil ito ay buhay, ang kaligtasan natin. So, be revived. Ito yung unang-unang mensahe as an advice for the Sardian Christians. Kasi tila baga, ang Sardis, diba, based on that praise, diba, they have a reputation, they have a reputation or a name, that they are alive. It's in the past, diba? Yung reputation nila nasa past. Ganun sila dati. Diba? That's their before. Pero ngayon, yung after nila, hindi na sila ganun. So, sila ay merong past na maganda at they can idolize the past. At yung kasalukuyan nila, hindi na sila ganun kung ano sila doon sa kanilang pang nagdaan, di ba? Sa past nila. At may mga ganung mga Christians, di ba? Kanilang ipinagsasaya lahat ng mga nangyari sa kanila in the past, lahat ng kanilang mga answered prayers, lahat ng kanilang mga kagalingan, etc., etc. At they idolize the laurels, di ba, of the past. Yung kanilang triumphs and victories in the past. Pero, kumusta naman yung present? Di ba? We can remember the past and glean wisdom from the past, but we cannot live because of the past. We cannot live in the past. Di ba? Socio-political versus gospel. Kapag pinahalagahan na natin, di ba, ng masigit yung pagpuno ng need ng mga tao, pagtulong sa mga may injustices na naranasan, imbis na ipangaral yung ebanghelyo sa kanila, tulungan sila ng Panginoon at iligtas sila ng Panginoon. At pwedeng maging ganito ang simbahan. Socio-political na lang siya na entity or movement, tumutulong sa need, sa mga pangangailangan ng mga tao. Pero hindi na niya ipinapangaral yung ebanghelyo ng kapatawaran, ng pagsisisi at kaligtasan. Kapag siya ay unti-unti, pero nagiging material na siya. Nakafocus na lang siya sa mga panlupang mga bagay at mga kalagayan at yun yung pinakamahalagang paggugugulan ng kanyang talent, ng kanyang treasures, ng kanyang time. Di ba? Merong spiritual na mas makakapagbigay sa atin ng mas mahaba, mas pagpapalang kalagayan, ang spiritual na buhay ng Panginoon. So, i-focus natin yung sarili din natin doon. Bigyan din natin siya ng panahon. Worldly standard versus God's word. Ito yung sinasabi kanina sa Mark chapter 7, di ba? Na ang mga sinasabi ng tao, yun yung kanilang pinagbabatayan, ng kanilang worship, ng kanilang intimacy with the Lord. At ang word of God ay parang wala na siya. Kasi kanilang kinalimutan yung salita ng Panginoon upang may latag nila yung sarili nilang traditions. Di ba? So, kapag ganun, we need to be revived. Kinakailangan nating mawala sa ganung kalagayan. Listening sila, pero hindi sila obedient. Diba? Nakikinig lang sila, pero wala silang paggawa. At kinakailan nating ma-revive kasi itong mga kalagayan na ito are deadly sila at dangerous sa spiritual na buhay at spiritual na kalagayan ng simbahan at ng bawat Christians. So, ano pa yung advice niya bukod dun sa be revived? Sabi niya dito, strengthen what remains and is about to die. Palakasin mo ang natitira pa pero malapit ang mamatay. So, be renewed. Be regenerated, di ba? Ikaw ay mapanibago, ikaw ay
sabi niya, regeneration, di ba? Ipanganak na muli, magkaroon ulit ka ng buhay. Strengthen what remains, di ba? Paano ko alam na yung what remains is life? Kasi sabi niya, and is about to die, di ba? So, tatanggalin yung buhay na ito upang mapalitan na siya ng kamatayan. Yung buhay, di ba, na dati ay ganun sila, pero hindi na sila ganun. Strengthen what remains of that life, of that zeal, di ba, of that salvation. Hindi naman na lamang ito tungkol sa memory, about the memory of salvation, kundi yung fresh revelation of salvation. So Titus 3 verse 5, He saved us, God saved us. Hindi dahil sa mga mabubuting ginawa natin, kundi sabi niya, according to His mercy, He saved us by the washing of regeneration and renewal of the Holy Spirit. So, kinakailangan nating maligtas at ganito tayo naligtas. Tayo pinanganak na muli, regenerated, nabigyan tayo ng bagong buhay. Pero, sa ganito tayo naliligtas. Pero, hindi lamang nung nabigyan tayo, tapos na. Pero, kinakailangan natin gamitin yung buhay na ito. At kapag ito ay sa palagay natin, hindi na siya nagiging katulad ng dati, pwede tayo maging renewed Christians in the Holy Spirit. And this is the process of salvation, regeneration, and renewal. Diba? Ito ay mga parts and parcels, very important parts and parcels of salvation. Sa 2 Timothy 1 verse 6 to 8, sabi niya dito, for this reason, I remind you to fan into flame the gift of God. Yung kaloob ng Diyos ay iyong paypayan upang ito ay mag-alab. Okay? God gave us a spirit, not of fear. Hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng pagkatakot. At yun yung ating papaypayan, yung espiritu ng Diyos. Kasi siya ay inihalin tulad sa apoy. Tayo mababautismuhan sa espiritu at apoy. At kapag nawawala yung kanyang lagablab, ay pwedeng paglagablabin ulit natin. Lalong-lalo na kapag umabot na siya sa baga na lang, embers na lang. Pwede nating paypayan ng paypayan hanggat sa ito ay magliyab ulit. Diba? Katulad ng mga panahon natin sa probinsya na tayo ay nagluluto sa pamamagitan ng kahoy, di ba? So, alam natin yung ibig sabihin nito, fanning the flame. Ibig sabihin, ibalik natin yung zeal, ibalik natin yung kasiglahan, yung buhay, yung kapangyarihan. Di ba? Ng spiritong tinanggap natin. At kapag nangyari yun, meron tayong power, meron tayong love, meron tayong self-control. Nagagamitin natin saan? Therefore, do not be ashamed of the testimony of our Lord. At gagamitin natin itong kawalan ng takot or timidity or cowardice sa hindi nahihiyang pagpapatuto para sa Panginoon. Di ba? Ito rin yung sinasabi ni Apostle Paul sa Romans 1 verse 16. Di ba? The gospel is the power of God unto salvation and I am not ashamed of it. Hindi ko kinakaya yung ebanghelyo. Dahil ito yung kapangyarihan ng Diyos sa pagliligtas. So, kapag napaypayan natin yung mga sarili natin, bumalik tayo sa renewed vigor, sa renewed power, renewed na pag-ibig, ito ay matatranslate, di ba, sa ating pangangaral at witnessing at yun yung ating pinakapangunahin na gawain. At dun siya nare-reveal, di ba, yung renewed. At yun din yung sinasabi niya sa Sardis, di ba? Yun din yung sinasabi niya sa Sardian Christians. Okay, so sabi niya doon, strengthen what remains and is about to die. Naghihingalo na, di ba? So, kinakailangan siyang palakasin. Fan the flame. Okay? I have not found your works complete. Hindi ko pa nakikita na nakumpleto na yung iyong gawa. So, meron silang task at duty na hindi pa nila nagagawa ng lubos. So, James chapter 2 verse 14, what good is it, my brothers, if someone says he has faith but does not have works? Can that faith save him? Bakit kinakailangan nilang kumplituhin yung gawain na ipinapagawa sa kanila sa Sardis? Kasi kinakailangan magpatuloy yung kanilang paggawa upang ang kaligtasan ay magpatuloy sa kanila. Hindi lamang pananampalataya, kundi expression ng pananampalataya into application and works for them to be saved. At ito yung problema ng maraming mga tao. Ang iniisip nila, maniwala ka lang at yun ay enough. Diba? Hindi. Kinakailangan mong gumawa at magpatuloy na gumagawa at kumplituhin yung ini-expect na gawa sa iyo. Tapusin mo siya. For the longest time, ang debate about yung faith lang ba o faith with works, di ba?
ng salvation, paraan ng salvation. So, pinag-aaway nila si Santiago, si James at si Apostle Paul. Para bang magkaiba sila. Sinasabi ni James, kinakailangan kang gumawa. Sinasabi ni Paul, kinakailangan manampalataya lang. Uh, Very far from the truth. Kasi yung sinasabi sa Romans 2 verse 13, ito yung sulat ni Apostle Paul sa Rome. For it is not the hearers of the law who are righteous. Hindi ay yung mga nakikinig lang ng salita o yung kautusan ang matutuwid sa harapan ng Diyos, but the doers of the law who will be justified. Subalit aaring ganap ang mga tagagawa o tagasunod. Kaya kinakailangan natin sumunod. Hindi lamang tayo makikinig, di ba? Kasi kapag makikinig lang tayo, dadating yung problema at babagsak tayo. Sa James 1:22, but be doers of the word and not hearers only, deceiving yourselves. Wag nating dayain yung mga sarili natin. Nasa palagay natin na nakakarinig tayo ng salita ni God, na sa mga meetings tayo katulad ng Sardis, ay okay tayo. Di ba? Kinakailangan nating sumunod afterwards. Next advice ay remember what you received and heard. Okay, so ano ang advice nito? Remember. Diba, alalahanin mo. Diba, yun yung susunod na advice. Kung ano yung natanggap mo at narinig mo. Sa Hebrews 6 verse 1 to 2, parang ganito yung kalagayan ng mga Hebrews sa mga Sardian Christians. Let us leave the elementary doctrine of Christ. Iwanan na natin yung mga pangunahing mga aral ni Kristo. Ano yung kakalimutan? Hindi. Kasi meron pang mga susunod na aral, di ba? Huwag tayong mag-stay lang sa mga alam natin ngayon, kundi mag-explore tayo, magpaturo tayo, magpatulong tayo na matutunan natin yung mga susunod na aralin. Di ba? So, leave the elementary doctrine, yung mga pangunahin, kasi may advance. At sabi niya, ito yung gagawin natin to go on to maturity upang tayo ay magsigulang. Ibig sabihin, maging mature at responsible. Not laying again the foundation of repentance. Ito yung mga foundational elementary doctrines. Repentance, faith, baptisms, and resurrection, di ba? And judgment. Ito yung mga basic elementary doctrines at ito yung outline na nakalagay dito. So, ang sinasabi niya is leave that and go on to maturity and growth. Sabi naman sa Hebrews 5 verse 11 to 12, bakit na sinasabi yun sa kanila to go on, di ba? Leave the elementary teaching. Kasi sabi dito, about this, we have much to say about Jesus, tungkol dyan kay Jesus. Meron tayong maraming masasabi and it is hard to explain. Mahirap ipaliwanag nga lang. Bakit? You have become dull of hearing. Hindi na kayo makarinig, di ba? Hindi dahil sa sila ay merong sakit na pagiging hindi nakakarinig. Okay, deaf. Hindi ganoon. Kaya lang dahil sa hindi sila nagsanay na gustuhin yung salita ng Panginoon at yung pangangaral ng salita ng Panginoon. Yun yung dahilan. For though by this time you ought to be teachers, kasi dapat kayo ay mga guro na, tagapagturo na kayo. You need someone to teach you again the basic principles. Kinakailangan kayo ulit turuan ng mga pangunahing prinsipyo ng salita ng Diyos. You need milk, not solid food. So, pinapaalalahanan sila, ang tatagal nyo ng Christians. Bakit hindi pa kayo nagtuturo? Bakit palaging kayo yung tinuturuan? Paano pa kayo magpo-progress into more maturity and growth kung wala na tayong maiintindihang iba bukod sa naintindihan natin 5 years ago sa salita ng Panginoon? No. We have to go on growing and maturing, di ba? At kinakailangan natin magturo sa iba. Otherwise, babalik tayo ulit sa basic. Diba? Ang sinasabi ng Panginoon sa Sardian Christians is, remember what you heard and what you received. Balikan mo yun. Diba? Balikan mo yun. Ano ba yung kanilang narinig? Ang ipinapangaral nung unang panahon ay tungkol sa kaligtasan. Pero, nakapaloob dito sa pangaral ng kaligtasan ang ilang mga bagay. Sila yung bumubuo dun sa mga tinatawag na elementary foundational doctrines na binasa natin kanina. Luke 24 verse 47, sabi ng Panginoong Jesus, repentance for the forgiveness of sins should be proclaimed in His name to all nations, beginning from Jerusalem. Sa lahat ng mga bansa, di ba, from Jerusalem, sa lahat ng mga bansa, ang pangangaral ay tungkol sa pagsisisi at kapatawaran ng mga kasalanan. So, kinakailangan nilang malaman yun. At yun yung isa sa mga basic foundations of teachings of
Christ. Diba? So, sa Matthew 28 verse 19, nandun din yung pagbabautismo. Mark 16, nandun din yung pananampalataya. At lahat ng ito ay basic. Balikan natin yung basic, paano tayo na-save. Balikan natin yung mga basic, paano tayo nakapag-overcome ng mga kalagayan natin. At ituro natin yung mga ito. Balikan natin yung basic para ma-appreciate natin yung salvation natin with the same intensity as before. Diba? Kasi kapag hindi natin alam kung ano yung pinanggalingan natin, di ba, paano tayo makakarating sa paruroonan natin? Back to basics. Hindi para iligtas tayo ulit, kundi para ma-remind tayo na whatever is basic ay more profound sa lahat ng mga bagay. Kasi yun yung kinakailangan nating balikan para makapagpatuloy tayo katulad ng Sergeant Christians. So 1 Thessalonians 1 verse 5, because our gospel came to you not only in word, but also in power and in the Holy Spirit. So, ito yung mga basic na kinakailangan balikan. Diba? At yung Holy Spirit at ang gawain ng Holy Spirit, ang role ng Holy Spirit sa ating kaligtasan at paglilingkod. Balikan natin yung mga natanggap natin, salvation, yung Holy Spirit, yung Ebanghelyo, yung ating mga narinig, sila din yun. Balikan natin sila katulad ng sinasabi ni Jesus Christ sa Sergeant Christian. Tapos, yung susunod na advice, keep it. Kung ano yung natanggap natin, kung ano yung narinig natin, at naalala na natin sa ating memorya, naalala na natin, keep it. Okay? Retain. Yan yung ibig sabihin. Okay? 2 Timothy 3 verse 14 to 15. But as for you, continue in what you have learned and have firmly believed. Kung ano yung natutunan mo, magpatuloy ka doon. At kung yun na yung matibay na pinaniniwalaan, magpatuloy ka doon. Sa natutunan mo at mga matibay na pinaniniwalaan mo, na narinig mo, di ba? So magpatuloy ka doon. Knowing from whom you learned it. Hindi lahat ng mga natutunan natin in the past ay kinakailangan nating i-keep. Kasi may mga tao na nangaral ng hindi tama sa atin. May mga bulang propeta, di ba? Even sa spiritual Christian umbrella, di ba? Pwedeng sila ay nagtuturo ng mali. Pero may mga nagtuturo sa church natin at sila ay tama. At kung mali sa palagi natin, pwede tayong magtanong at mag-inquire, di ba? So, whatever you learned and firmly believed from the teachers na kabisado natin, di ba? Continue in them. Magpatuloy ka doon. Retain, di ba? Doon ka magpatuloy. From childhood, you have been acquainted with the sacred writings. At simula pa nung bata ka, di ba? Natutunan mo na, alam mo na yung mga kasulatang sagrado or holy scriptures which are able to make you wise for salvation. Ito yung gagawa upang maging marunong ka sa kaligtasan sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. So, ang pagpapatuloy sa mga natutunan na ay pagpapatuloy sa mga kasulatan na nakilala natin nung una tayong masave. Kasi si Timothy dito ay naging bata at nung bata siya ay tinuruan ng kanyang nanay si Eunice at yung kanyang lolang si Luis. Okay? At meron ding mga baby Christians na dapat ipagpatuloy na tinutulungan silang maturuan at matulungan silang matuto, di ba, tungkol sa mga basic. At magpatuloy sila doon sa kanilang natutunan upang maging marunong sila sa kaligtasan. Hindi maging marunong, kundi maging marunong sa kaligtasan upang hindi sila mawala sa kaligtasan. Maiwaglit nila yung kanilang kaligtasan ng basta-basta. Retain, di ba? Keep it, sabi niya. And repent at magsisi. Di ba? Lahat ng ito, remember, renew, regenerate, be revived, di ba? Remember, retain, and repent. Di ba? Yun yung dapat nating gawin. Ito yung sinasabi ni Jesus sa Sergeant Christians. Di ba? Sa mga kalagayan nilang spiritual. Magsisi yung pinakahuli. At sa Luke 3 verse 8, sabi ni John the Baptist sa mga lumalapit sa kanyang mga Pariseo, therefore produce fruit that proves your repentance. Patunayan mo yung iyong pagsisisi sa pamamagitan ng bunga nito. At ano yung bunga ng pagsisisi? Siyempre, pagbabago. Di ba? Pagbabago. And don't begin to say to yourselves, we have Abraham as our father. Sabi ng mga Hudyo, tatay namin si Abraham and that is enough. Masisave na kami dahil doon. No, you are not. Di ba? Kasi pwedeng gumawa si Abraham ng maraming mga anak mula sa mga batong ito, sabi ni Jesus Christ. If you want to be saved, ang salvation is not by race but by grace. Not because you are
children of Abraham, pero masisave ka because you will be a children or you will be children of God. Diba? So, ang repentance ay kinakailangan, di ba? Na babalik-balikan. Dito sa 7 churches na sinulatan ng Panginoon mula Ephesus hanggang Laodicea, Smyrna lang yung hindi niya pinagsisisi. Hindi niya sinasabi mag-repent yung Smyrna. Kundi lahat sila yung 6 ay dapat magsisi at magbago. Pero katulad ng sinasabi ko, repentance is not just a change of heart, but a change of direction. So, kinakailangan nilang magbago ng direksyon. Di ba? Kinakailangan kang mag-about face. Kinakailangan na magkaroon ka ng 180-degree turn. Di ba? Magbago ka ng direksyon kapag ikaw ay magsisisi. So, ibig sabihin, magbabago ka din ng gawa. At sabi niya, if you will not wake up, kung hindi ka magigising, at hindi mo gagawin yung mga advices, di ba? To be revived, to be renewed, to be regenerated, to remember, di ba? To retain, to repent. Kung hindi mo gagawin ito in order for you to be alive again, I will come like a thief. Dadating ako na hindi mo nalalaman. So, surpresahin kita. Yun yung sinasabi ng Panginoon. Okay, so, He will come as a thief. Mabuti na lang na siya yung dadating na thief. Diba? Bago ang lahat. Kaysa si Satan yung maging magnanakaw ng kaligtasan natin. So, kaya lang kapag dumating siya na magnanakaw, si Jesus, darating siya na magja-judge at hindi natin magugustuhan. So, ano gagawin natin? Let us wake up. Kasi pinoproblema ng Panginoon na tayo ay patay or dying spiritually. Diba? So, yun yung kanyang advice. Huwag mo na akong hintayin, diba? Na magnanakaw akong darating sa iyo. Okay, so James 5 verse 19 to 20. So, ang suggestion is, tayo na nakakaalam, tayo na naglalakad ng mabuti. My brothers and sisters, if anyone among you wanders from the truth, pag may naligaw mula sa katotohanan sa inyo, mga kapatid, sabi niyan, someone turns him back, pero pinapanumbalik siya ng sino man. Malaman nung tao na yun na nagpapanumbalik sa kasalanan, sa kanyang pagkaligaw, that he is saving that person, the soul of that person from death. Nililigtas mo yung kaluluwa niya kapag yung pinababalik siya, pinapanumbalik siya. At ito'y hindi lamang witnessing for the unsaved, kundi witnessing to the saved na papunta na uli sa pagiging hindi saved. Diba? So, kinakailangan natin mag-exert ng effort. Tayong nakakaalam, tayong nakakakita, tayong mga hindi na nasa ganung kalagayan ng spiritual stupor, diba? Or pagiging tamad spiritually o pagiging patay spiritually. Sa Hebrews 12 verse 12 to 13, kung tayo naman yung mga ganito, nangihina na tayo na nating magpatuloy at halos gusto na nating sumuko. Sabi niya, therefore lift your drooping hands. Itaas natin yung ating mga kamay and strengthen your weak knees. Palakasin natin yung ating mga tuhod and make straight paths for your feet. At sa ating direksyon paglalakad, di ba? Gumawa tayo ng direksyon. So that what is lame may not be put out of joint but rather be healed. And be healed, sabi niya. Be healed. Di ba? Be healed. Be alive again. Be zealous again. Di ba? Be intimate sa Panginoon. And be active. Di ba? So, after na matulungan tayo sa ating drooping hands, sa ating weak knees, sa ating crooked paths, di ba? Tayo ay healed na to do the will of God for the glory of God, for the salvation of the people of God. Hebrews 12 verse 14, strive for peace. Okay? Labor for peace. Pag malasakitan natin sa anumang makakain natin, magsumikap tayo para maging mapayapa tayo sa kahit kanino. At yung kabanalan, na kung wala ito, hindi natin makikita ang Panginoon. So, strive to see the Lord. Okay? Yun yung gagawin natin. Okay? Yun yung ating, yun yung pinapagawa sa kanila. Huwag mo nang hintayin na dumating ako. Strive na kapag dumating ako, tatanggapin kita, hindi kita parurusahan. Okay? Yun yung sinasabi ng Panginoon. Katulad ng sinasabi niya dito sa sulat niya sa Hebrews. Okay? So, a dying Christian needs revival, and a revived Christian makes a revived church. Okay? Buhay ang simbahan kapag yung mga taong, mga Christians ay buhay sila.
At kapag sila ay naghihingalo, patay na at na-revive sila, magiging buhay ang simbahan dahil doon. So, sabi niyan, you will not know at what hour I will come. Dadating ako na like a thief, pero hindi mo alam kung kailan ako dadating. At yun yung ibig sabihin nito. Hindi yung mga Sardian Christians ay buhay pa rin sila pag dumating si Jesus. Obviously, bubuhayin sila. Pero, patay sila ngayon. Di ba? So, anong ibig sabihin na I will come and you will not know the hour? Dahil wala naman talaga nakakalam ng oras. Di ba? Pero babalik ang Panginoon at ito ay tungkol sa judgment niya sa kanila kung hindi sila magsisisi. Di ba? So, yun yung kanyang warning. At ako ay magiging laban sa iyo pag dumating ako. Hindi ako friend kapag dumadating siya sa judgment. So, sabi niya, pero, ito yung isang advice niya, you have still a few names in Sardis. Meron pa kayong konti dyan sa Sardis, people who have not soiled their garments. Mga tao na hindi nila dinumihan yung kanilang mga damit. Few, di ba? Romans 9 verse 27, Isaiah cries out concerning Israel. Sabi niya tungkol sa Israel. Though the number of the sons of Israel be as the sand of the sea, only a remnant of them will be saved. Konti lang yung maliligtas kahit na napakadami ng Israel. Remnant lang, nalabi, di ba? 1/3 actually sa dulo ang masisave. Sa Matthew 7 verse 13 to 14, enter by the narrow gate. Merong dalawang daan. Pumasok ka dun sa makitid at makipot, sabi niya. For the gate is narrow and the way is hard. Mahirap yung daan na yon kasi makitid siya, pero it will lead to life. Those who find it are the few. Okay, sino yung mga few? Sila yung mga hindi katulad ng majority na they need to remember, to retain, to be renewed, to be regenerated. Hindi kailangan ito nung the few na ito. 'Di ba? Kasi sila ay minority. Kasi majority, unknowingly, very slowly, nag-backslide sila sa loob ng simbahan. Pero merong iba na hindi. At hindi nila dinefile yung kanilang garment. Yung word na soil dito or defile ay ginamit din sa ibang scriptures. At makikita natin at maintindihan yung meaning niya by checking these scriptures. 1 Corinthians 8 verse 7. However, not all possess this knowledge, but some through former association with idols eat food as really offered to an idol, and their conscience being weak is defiled. Naging issue yung mga ibinibentang karne o pagkain sa supermarket nung time na to. Kasi bago nila ibenta, dinadala nila sa temple para i-bless through the idols doon. At dahil ang mga Christians dito ay dating idolaters at alam nilang mali yun, ay nilang kumain na. Okay? At kapag merong mga kumakain na nakikita sila, nadi-defile yung conscience nila. Kasi ito ay associated with idols. So, yung association, di ba? Yun yung defilement. Sa Revelation 14 verse 4, yung mga hindi na defiled ng women, sabi niya dito, nadumihan ng women, sabi niya dito, those who follow the Lamb wherever He goes. Saan man magpunta, yun yung sumusunod. Ano man yung ipagawa sa kanila, gagawin nila ng kordero o ng Panginoon. Sila yung mga hindi na defile. Kasi meron silang direct connection with Christ. So, kapag merong defilement or soiled ka, kasi either ikaw ay malayo sa relationship mo sa Panginoon, at ito ang Sardis. Di ba? Pero merong konti doon na hindi ganon. At hindi sila nadumihan pa. Di ba? They will walk with me in white. Sila ay magmamarcha kasama ko sa puting damit. At yung puting damit, napag-usapan na natin ito dun sa unang mga discussion natin. The bride has made herself ready. Ito yung kasintahan ng Panginoon sa pagdating niya. Magkakaroon ng grand wedding with Jesus and the church. Sabi niya kasi sila ay ready, clothed herself with the fine linen, bright and pure, and the righteous deeds of the saints is the fine linen. Ang damit nila ay yung mga damit, ang matuwid na gawa ng mga banal. So the more na gumagawa tayo ng matutuwid, tayo ay naghahabi. We are weaving a fine linen para sa ating pagharap sa Panginoon. Ito yung character natin. Ang garment ay character. Ito yung panlabas na nakikita. Di ba? Dahil sa mga kaligtasang tinanggap, meron tayong righteous deeds. So, they are worthy. Kaya sila maglalakad. Kasi sa wedding, sila ay kasama sa entourage.
they are worthy. Diba? Matthew 10 verse 37 to 38. Whoever loves father or mother more than me is not worthy. Okay? Or sino mang nagmamahal ng pamilya more than sa akin. Whoever does not take his cross and follow me, sino mang hindi magdala ng kanyang cross at sumunod sa akin, inaayawan niya yung sacrifice for my name, for my sake, is not worthy of me. So, sino yung worthy? Yung kabaliktaran. They will love Jesus more. At magsasacrifice sila for Jesus more than, di ba, sa iba at kalagayan nila. So, they're worthy kasi sila ay nag-sacrifice for Jesus. They're worthy kasi ginawa nilang, gumawa sila ng maraming mga mabubuting mga bagay. Pero paano kapag may failure? Sa Revelation 3 verse 5, the one who conquers will be clothed thus in white garments. Yung mga magtatagumpay, di ba, the overcomers among the church dito sa Sardis ay sinabihan na dadamitan sila ng white garments. Kung wala silang dalang white garments, bibigyan sila ng white garments. At parang ito yung ibig sabihin nun. Sa Revelation 7 verse 14. Di ba? Yung white garments ay washed and made them white in the blood of the Lamb. So di ba ang white garment ay yung ating panlabas na paggawa. At kapag pumapalya tayo, paano na? Pwede tayong humingi ng tawad at tayo lilinisan ulit dahil sa kamatayan at dugo ng ating Panginoong Hesus. Therefore, keeping our garments white. Diba? So, merong availability yung failure natin para maging righteous pa rin tayo sa dulo. At yun ay yung kamatayan, yung dugo ng ram or the Lamb of God. So, sabi niya, hindi lamang magkakaroon sila ng puting damit, hindi mabablot out, hindi mai-erase yung pangalan nila sa Book of Life. Very interesting itong book na ito. Okay, kasi ito ibubuksan sa chapter 20, di ba, ng Revelation sa malapit sa dulo upang i-judge yung mga tao doon sa dulo. At anong ibig sabihin ng Book of Life? At pag-erase ng pangalan sa Book of Life. Sa Philippians 4 verse 3, yung mga kasamang mga manggagawa ng Apostol Pablo ng Ebanghelyo, diba, who labored side by side with me in the gospel, and they were fellow workers, sabi niya, whose names are in the book of life. So, save sila. At dahil save sila, they are in the book of life. At sila yung mga save at sila yung gumagawa para yung iba naman ay maligtas. Their names are written in the book of life. Sa Luke 10 verse 20, pagbalik ng mga alagad, pagkatapos nilang magmisyon, ipangaral yung ebanghelyo at gamutin yung mga tao, nagpalaya sila ng demonyo sa pangalan ni Jesus Christ at do'y natutuwa sila. At sabi ni Jesus Christ bilang tugon, nevertheless, do not rejoice in this. The spirits are subject to you. Ganun pa man, huwag kayong magalak dahil sumusunod sa inyo yung mga espiritu. But rejoice that your names are written in heaven. Magsaya at magalak kayo dahil ang mga pangalan nyo nakasulat na sa langit. Dahil ang nasa langit, ito yung mangyayari dito sa lupa. At ito yung dapat nating ikagalak. Wala tayong ganito, wala tayong ganyan. Marami tayong mga pangangailangan pero nakasulat yung pangalan natin sa langit. May mga kalagayan tayo, kaliwa kanan, pero nakasulat yung pangalan natin sa langit and therefore we have something to rejoice about. Diba? We have something to rejoice about. Even that alone is enough reason for us to rejoice that our names are written in the book of life in heaven. Sa Exodus 32 verse 32 to 33, sabi ni Moses, but now, if you will forgive their sin, kung mapapatawad mo yung kasalanan nitong mga taong ito, mga Hudyo, di ba, na palaging pumapalpak from Egypt going to the promised land. If you will forgive their sin, but if not, please blot me out of your book that you have written. Kung hindi mo sila mapapatawad, ako din, burahin mo na sa aklat mo. Di ba, sabi niya. But the Lord said to Moses, whoever has sinned against me, I will blot out of my book. So, pwedeng ma-blot out o ma-erase yung ating mga pangalan sa book of life in heaven kapag tayo ay nagkakasala. Pero paano siya pwedeng ibalik kapag tayo ay napapatawad dahil sa dugo ng Panginoong Yesus? So, related silang lahat. Di ba? Yung mangyayari sa mga tao na magiging conquerors at overcomers dito sa Sardis. So, Revelation 20 verse 15,
If anyone's name was not found written in the book of life, he was thrown into the lake of fire. Dapat nakasulat yung pangalan natin at manatiling nakasulat. If not, merong lake of fire na pupuntahan yung mga taong wala sa book of life or nawala na sa book of life. At yung pinakahuli na mangyayari sa kanila is Jesus will confess their names before the Father and before His angels. Kikilalanin niya sila sa harapan ng Ama at ng mga anghel. Ano ba ang kanilang ginawa? Sa Luke 12 verse 8 to 9, and I tell you, sabi ni Jesus, everyone who acknowledges me before men, sino mang kumilala sa akin sa mga tao, the Son of Man also will acknowledge before the angels of God. Kikilalanin din sila ng anak ng tao ng Panginoon sa harapan ng mga anghel ng Diyos sa langit, 'di ba? Obviously, 'di ba? So ang sinasabi niya dito, merong pagkilala sa mga kumilala sa kanya, merong pagtanggi din sa mga tumanggi sa kanya na ipakilala dito sa lupa sa harapan ng mga tao. At yung best way na maipakilala natin siya ay lakaran natin yung kaligtasan niya. Huwag natin siyang i-fail sa kanyang expectation sa atin. At pangalawa, pakilala natin yung kanyang pagliligtas. Kasi pinapakilala natin yung tagapagligtas kapag ang mabuting balita ng kaligtasan ay ating sinasabi sa iba. So, hindi lugi yung mga conquerors and overcomers. Kahit madami silang mga pinagdadaanan na dapat nilang i-overcome, mapagtagumpayan ito, yung naghihintay para sa kanila, hindi lamang pagtatagumpay sa kanilang mga kalagayan, kundi maraming iba't ibang mga sorpresa. White garments, their names written in the book of life, and Jesus Christ acknowledging them in the presence of the Father and His angels. At yung appeal pinakadulo, 'di ba? Pakinggan natin yung mga sinasabi. Hindi lamang ni John dito sa Revelation, kundi ito ay sulat ng Panginoong Hesus at ito ay sinasabi ng Espiritu Santo sa simbahan. Meron tayong mapapala at meron tayong relationship, 'di ba, sa sulat ng Panginoon sa 7 simbahan ng Revelation. Kasi kapag pinapakinggan natin, binabasa natin yung sulat niya sa Sardis, merong relationship ito na malaki sa atin, katulad lang ng iba pang mga simbahan, to the 7 churches of Revelation. So tapos na natin yung 5, meron na lang 2, Philadelphia at saka Laodicea, at pagpalain tayo ngayong araw na ito. Pagpalain tayo sa lahat ng gagawin natin. Lalong-lalo na pagpalain yung ating paghahanap ng temporary or permanent, 'di ba, na building o kaya naman rirentahang lugar para sa pagmi-meeting ng simbahan natin. At pagpalain din lahat ng ating paglalakad, pagpalain lahat ng ating paglilingkod at pag-witness para sa kapakanan ng kaligtasan ng iba. Maraming salamat sa inyong pakikinig at magpatuloy tayo sa komunyon. God bless po.